Mga kapuso, nasayod ba mo nga dunay kining ginatawag nga artificial eye? Kana atong sayron kauban ang optometrist nga si Dr. Edmond Thomas Zamora. Dr. Tom, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Doc? Mayong buntag, okay naman ko. Good to hear that, Doc. Doc Tom, unang-una, unsa ba nga mga medical conditions sa mata nga pwedeng mabutangan og artificial eye? Number one, katong mga aksidente. Usually mga pointed objects, 80% na siya, daghan kaayo. Number two, cancer sa mata. So pag mga bata, that is called retinoblastoma. And the third one, siyempre gipanganak na balay mata or inborn due to kanang mga abortive pills. So ginatake sa mga nanay. So katong mga tulo ka causes. Nambutangan og artificial ay ang pasyente. Dr. Tom, unsa ba ang proseso nga pag-agian sa mga pasyente hangtod na sa procedure sa pagbutang sa artificial eye? Usually proseso pagbutang sa mata, number one, siyempre walay mata, no? Enucleated ang mata, kinasilip ang cavity or buslot no sa mata. Tine-check kung unsa ang cases like for example kanang mga inborn. Usually pinakalisod ang inborn kay pag abot sa clinic, walay mata but very small ang cavity. Number two, pag bago lang gitanggal ang mata, usually 2 weeks after ng operation or enucleation ang tawag, pwede na siya butangan og mata. Pero mas dali na naklaso kanang enucleation. Silipon nako ang cavity sa mata before mas mabutangan og mata. Namo gyud mga kaso na like in some case kanang atrophy, di gamay ang mata. Pero naak paghapon, usually 50% dapat nikuyos ang mata or nag-atrophy na ang mata. So pag 50% or more, pwede na sa butangan but basically dapat walay udod, no? So gitanggal na gyud siya. And i-assess pa na kung kadagan man nagkaso like lisod, super lisod na apod dali na kaso. Doc, sa artificial eye, sa pag-fit pa lang ana niya, Doc, unsa ba kadugay ang mahimong proseso aron mabutangan na gyud siya og artificial eye? So basically pagbuhat sa pattern, that is what we call a pink wax. So ginagamit ang burner and wax sa pink na wax. Usually pagbuhat sa pattern usually takes mga 1 to 2 hours. And then ang proseso sa pagbuhat sa mata usually will take 2 to 5 days. Doc, once mabutang na ba ang artificial eye sa pasyente, lifetime na ba ni siya nga nakakabit sa imuhang mata? Actually, ang artificial eye dapat lipyon din siya once a week. As to how long magdugay ang isa ka artificial eye, usually it takes 1 year, basically 1 year to 5 years. Mura siya pustiso. Pag maglahi na ang iyang forma, example, ang itom sa mata, yadto na sa ilong or di gawas sa dalunggan. So that is the right time na buhaton usab og bago na mata. So wala siya specific time na expiry date. In some cases, 10 months, naiuban 5 years, naiuban as long as 7 years. Pero actually time will tell good. With my 19 years experience, ang panahon din makaingon. Murasag pustiso. So pag dili na okay ang fit, so that's the time na buhatan na pud og bago na artificial eye. Unsa ba mailhan o mabati sa pasyente, Doc, na dapat na nga ilisa na ihang artificial eye? Pagbalik sa pasyente, usually ang pasyente nagbalik sa clinic, usually nahiwi na. Example, ang itom di abot sa upper area, sa mata, or ang black part or ang iris, ninaog na sa lower part of the eye. And then, so usually, obvious yun na lahi na ang centering sa iris, no, or basically nikuyos kay ang cavity mat sa mata habang dugay nagadako siya. So that's why law of gravity ang mata mo naog gyud siya. Doc, to clarify, mabalik ba ang vision sa usa ka tawo kung naa siya artificial eye? Basically dili na mabalik once na maputol ang optic nerve sa mata, that is the host, no, host of the connecting the eyeball to the brain. So once naputol na forever nagdi kakita ang patient. Doc, sa artificial eye, doon na ba age restrictions? Halimbawa, Doc, ang mga tigulang nga nakasinati na og permanent blindness because of kining ilahang sakit,
Pwede ba sila gihapon nga matauran ni ini? The youngest patient I had is 6 months old. I think that was 4 years ago. Ang pinakatigulang na patient na ako is 85. So for me, walay restriction. Ang concern lang kumbaga kung balay pa, kung dili gwapo ang foundation no, or sa eyelid, tang skin, pag dili na gid gwapo o dili na gid pwede ma-fit, dili gid mabutangan og mata. Napoy cases na dili mabutangan, siguro ang kumbaga ang eyelid or skin, ang fornix sa lower part of the eye is very very shallow, or kanang super gamay na ang size sa skin, no, na limitation. So in some there are very very few cases na dili na gid mabutangan og artificial eye. But the age, walay restriction sa age, wala. Doc, unsa ba ang mga benefits sa pagpataod og artificial eye alang sa mga pasyente? Number 1 is kanang grabe ang kalipay nila kay mubalik ilang appearance, no? Siyempre mo pogi sila usab, magwapa usab. Number 2, self-esteem, kanang mubalik ilang kumpiyansa sa sarili. Alright, daghan kay salamat Dr. Tom sa mahinungdanong impormasyon nga imong gihatag sa mga kapusong Mindanawan. Amping pirmi, Doc. Salamat kaayo. May buntag sa tanan. Chilak sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.